guys, gumagawa tayo ng fresh orange juice. Kung napapansin nyo. Ayan. So, ilagay ko na sa lagayan. So, tuwing gumagawa ko ng orange juice is glass na bottle talaga yan ilalagyan ko guys. Marami-rami tayong nagawang orange juice ngayon. So, ngayon guys, ituturo ko sa inyo para hindi masayang yung balat ng orange. So, ito pala yung finished product na ginawa ko nung last week. Ayan, tingnan nyo guys. Salain muna natin para malinis yung ating orange juice dyan. And then, pwede natin itong gamitin pang palinis ng ating mga kitchen, kagaya ng mga oven at saka mga stove. So, ito yung ating orange vinegar na ginawa ko noong last week. Finished product na ito. Konti lang nagawa ko guys. Ayan. Ayan. So, ipapakita ko ngayon kung paano ko ito ginagawa yung orange vinegar. So, yung balat ng orange po ay tanggalin natin yung kanyang mga laman sa loob. Kasi ito madali siyang mabubulok pag isama nyo ito guys. So, tanggalin yan yung laman sa loob ng orange peel. Yan. So, tanggalin mo yan and then ipaprocess mo natin yan hanggang sa maubos o madami yung ating magawa. Siyempre, kailangan nating pagtiyagaan. Ingat-ingat lang tayo sa pagtanggal ng laman ng loob kasi baka masugatan tayo. So, ayan guys. Ito yung ginagawa ko guys para hindi masayang yung orange peel. Kung yan, may mga orange kayo dyan, so gawin nyo ito guys, pang palinis ito ng kitchen or di kaya chopping board. So, napansin nyo mayroong itim-itim yung chopping board na yan. So, ginagawa ko dyan is nilalagyan ko siya ng baking soda and then i-spray ko siya ng orange vinegar na ginawa ko. So, ayan po yung homemade na orange vinegar. Pwede itong panlinis sa mga oven, microwave, tsaka sa mga stove. And then sa may mga chopping board na maitim. So, ito yung ibabad nyo guys sa baking soda. Yan yung ginagawa ko para malinis yung chopping board namin. So, ngayon, ikakat natin ito. Yung maliliit. Yung tamang kaliitan lang guys. Hindi naman siya totally same sizes. But, kakat lang natin siya ng maliit para madali siya ilagay sa container glass. No? Sa glass container pala. So, ayan. So, dapat glass na container yung ilalagyan ninyo nito guys. Kasi nga, vinegar ito. Yung diba yung vinegar nagpo-foam siya. So, ilagay natin dito yung sa glass jar yung balat ng oranges. So, madali lang ito gawin guys. Yung ating glass vinegar, yung glass jar. So, lagay mo ito yung balat ng oranges sa glass jar and then, lagyan mo lang siya ng white vinegar. Pwedeng dato puti sa ilagay mo dyan, mix mo dyan. So, ayan, inilagay ko na sa aking glass jar. Tapos, ibabad ko siya ng white vinegar. Marami kasi kami mga white vinegar, guys. So, ayan. Ginagamit din kasi namin yan sa pangpalinis. So, ganyan. So, lagyan natin ng white vinegar yung ating balat ng oranges. Konti lang pala yung nagawa ko. So, dagdagan natin yan guys dahil konti lang nagawa ko. Magkakat ulit tayo ng mga orange peel para idagdag natin doon kanina sa ating binabad na ng vinegar. So, mabisa itong panglinis guys sa kusina. Diba? Sa mga stove, minsan may mga yun sa kusina nyo, may mga langgam na dumadapo. So, pwede nyo itong isprihan gamit yung orange vinegar na ginagawa ko. So, kung mayroon kayong ganito rin guys, pwede nyo rin itong
gawin para panglinis ng inyong mga kitchen, diba? So homemade na pang remedy. Homemade yung gawa mo na ito, no, walang keme-keme, charot lang. So dalawang ingredients lang siya, yung white vinegar and then orange peel. Ito lang yung kagandahan niya is walang ibang halong chemical. So orange peel lang talaga at saka white vinegar. So ayan, dagdagan natin siya, same process lang rin. Ayan yung ating guys, ibabad nyo pala ito ng 7 days ha. Pako nyo ito tanggalin sa yung orange peel sa sa glass jar. Tsaka after 7 days, pwede nyo na siyang gamitin panglinis. Ito lagi yung ginagamit ko sa panglinis sa aming sa chopping board namin maiitim. So syempre kapag matagal na, hindi siya basta-basta magtanggal. So same process lang yan guys. So ayan guys. Ito na yung finished product ko kanina. Ayan, thank you so much.